itong naganap na hindi natuloy na rigudon o pagpapalitan ng pamunuan at mga komitiba ng pamunuan sa Senado. Naudlot ang supposedly ay maayos sana na pagtawid into the minority group at magiging majority block na sila. Itong nangyari na hindi natuloy o naudlot nga na pagpunta sana at pakipaglinya nila Senator Loren Legarda, Senator Gatchalian, Senator JB Ejercito at ng magkakapatid na Mark and Camille Villar. Sana magiging 14 senators na ang nakalinyada o na-identify as aligned to the Duterte senators na pwedeng magkaroon po ng balance of opposition sa Senado. Bakit po hindi natuloy? Bakit naudlot? At bakit na lumabas itong term sharing na offer na ito at ang the first female Senate President in the history of Philippine Senate para kay Loren Legarda? May nakialam. Yan pong dahilan kung bakit hindi natuloy. Sino po ang itinuturong nakialam? Ang itinuturo po na nakialam, mga kababayan, ay ang Executive Secretary po ni Ginoong Marcos na si Ralph Recto. At kung si Ralph Recto po ay nakialam at tumawag sa ilang mga senador, hindi lamang kay Tito Soto at kina Ping Lacson, ibig sabihin po utos ito ng Malacanang. Ibig sabihin po, nanggaling po ito kina Marcos Jr. At syempre, sa asawa niya, na pakialamera. Alam naman po ng taong bayan yan that Marcos is a flower vase president. He is a wallpaper pagdating sa Malacanang, taga-pirma. Tagapagharap sa media, tagapag-nyaw-nyaw minsan, kung hindi niya nagugustuhan siguro ang timpla ng nyaw-nyaw ng kanyang tagapagtahol o ang tinaguri ang pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Okay? So tinawagan pala ni Ralph Recto ang mga senador na nasa majority block na nais tumawid. No? Ano ang bargain? Ano ang ipinaabot? Malamang kung bakit umatras sila JB Ejercito, sina Sherwin Gatchalian, at itong si Loren Legarda at magkakapatid na Villar, may bargaining na ibinigay sa kanila. Alam po natin na nahaharap ngayon sa samot-saring reklamo sa corporation fraud, pandaraya sa kanilang korporasyon at mga negosyo, ang pamilya Villar, lalo na po ang kanilang banggaan ngayon sa mga inireklamong criminal case of corporation fraud ng isinasampa o pilit silang pinapaimbestigahan ng Securities and Exchange Commission, SEC. Kasi dyan po ang mga registration ng mga negosyo at mga korporasyon. Okay? Para ito ay nakaayon sa Corporation Code of the Philippines. Hindi ko na pupuntahan po ang ganyang mga detalye. That's a separate topic, pero malinaw na mayroon pong pressure points na ginagamit laban sa magkakapatid na Villar dahil sa kanilang business empire na nahaharap ngayon sa mga ilang usaping legal sa korporasyon at sa iba pang mga dapat nilang harapin na mga reklamo ng pag-iimbestiga sa kanila ng Securities and Exchange Commission. So, umatras. Sa kung anong dahilan, alam na natin, obvious naman siguro. So, minus 2 ka agad, no? Imbis na plus 2, nag-minus 2 ang Duterte-aligned senatorial block. Umatras din po si Sherwin Gatchalian kasi may ambisyon din ito na tumakbo bilang Vice President at least sa 2028. At mayroon din itong kapatid na nasa gabinete ni Marcos, itong si Rex Gatchalian sa DSWD. So mayroon pong natural line of political maneuverings para kay Sherwin Gatchalian. Si JB Ejercito ay may hinihingi malamang na pabor, political favor or whatever it is. Biglang umatras din according to reports that we get up to now. Pumapasok pa mga report na ganun nga ang nangyari kung bakit napornada ang Rigudon sa Senado. Nakialam ang Malacanang dahil takot na takot sila na lumipat ito mga binanggit nating senador papunta sa Duterte-aligned senators. Si Loren Legarda, alam naman natin ang ibinargin sa kanya dyan ng anak niya. Dahil kailangan nilang ng Malacanang, nila Marcos at Romualdez, na tumahimik at hindi na magpapatuloy
sa pagbubunyag ng Cabral Files among other information that Congressman Lian Liveste na anak ni Loren Legarda ay mayroon pong hawak. So, malamang kinausap si Loren Legarda dito at siya ang magiging tulay para kumalma na si Leandro Liveste. Kapalit nito, syempre, pagbibigyan siya na maging history ang kanyang pag-upo soonest, if not now, na magiging Senate President, the first ever na naging Senate President na babaeng senador. Yun po ang gusto niya. At nagustuhan niya rin ang tawag sa kanya nung nakaraang Miyerkules. Miyerkules, tinawag siya ni Mig Subiri at nagtawanan pa ang mga kulukoy na to ng mga silent majority. The Senate President, Senator Loren Legarda. Pero ariglado na yon. Pinakalma na ni Ralph Recto upon the orders of course ni Marcos. At wala pong pagpapahayag na ito ay pinabulaanan o itinanggi ng Malacanang at nila Ralph Recto. Therefore, makita natin ang tatlong bagay dito. Una, even yung nangyari po na pagpapalit ng liderato sa Senate Blue Ribbon Committee na napunta ito mula kay Senator Marcoleta, napunta kay Senator Ping, the Special Agent of Malacanang and Romualdez and Marcos, Lacson, para pagtakpan at pagtabon-tabunan ang totoong criminal trails leading towards Marcos and Romualdez as the principal authors and real masterminds sa malawakang pandarambong na issue. Ganon din po ang pagkakapalit kay Chis Escudero at pinalitan ni Itbulaga Tito Soto. There was a hand operating from Malacanang at ang nagdala ng mensahe na yon ay ang tinatawag na so young yet so corrupt na si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Araneta during the time na kinokudeta at nagre-rigudon laban sa liderato nila Chis Escudero at nila Senator Marcoleta at ng majority Senator Black ay nagmamaniobra ang Malacanang. That was last year, kung kaya nagka-letse-letse at nawala ng kredibilidad na ang pamunuan ng Senado and even ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kasi halatang halata, booking na minaniobra ng Malacanang para maging rubber stamp ang silent majority at hindi po mapupuruhan si Marcos at si Romualdez sa investigation na ilulunsad at inilulunsad sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang pangalawang rigudon na naudlot din at napornada ay may kamay din pong mabalahibo galing sa Malacanang. This time, ang mabalahibong kamay na nangingialam sa internal affairs ng Senado ay walang kahihiyan na itinuturo ito kay sa Ralph Recto na Executive Secretary ni Marcos Jr. Kaya, kung mayroon pong sinasabi si Tito Soto, si Itbulaga at ng kanyang mga tagapagsuporta na ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagbabasura ng tinatawag na appeals against the impeachment decision of the Supreme Court na hindi po kinatigan ng Korte Suprema, ang tawag ni Tito Soto ay constitutional overreach o kaya judicial legislation and judicial overreach. Pag sinabing overreach, ay nangingialam ka sa hindi mo dapat pakialaman dahil wala kang otoridad at sakop ng kapangyarihan. Ano pong tawag dito? Sa pangingialam direkta ng mabalahibong kamay mula sa Malacanang sa pangloob na usapin ng mga committee chairpersonship, sa mga committee assignment, at pati na rin po dito sa pamunuan ng Senado at ng alignment of forces between majority and minority block of senators. Bakit nangingialam ang Malacanang? Anong tawag dyan? Executive overreach o Malacanang's manipulation. Malinaw na takot si Marcos na magkaroon ng panibagong alignment of senators at magiging majority ang Duterte sympathetic o Duterte aligned na mga senador at aabutin nila ang bilang na 13, that it will be a considerable block of political opposition inside Senate. No matter how it may be tempered, tinitimpla pa ng mga senador at hindi pa naman nila lantarang binabangga talaga, even ang mga Duterte-aligned senators, they do not call out Marcos as the mastermind.
Hanggang kay Romualdez lang po ang kanilang pagpupuna. So kung mag-realign ang mga senador sa panibagong linyahan at kung natuloy po yun, may posibilidad po, number one, na madidiskaril ang impeachment court conviction laban kay Sara Duterte na siyang talaga namang ambisyon at ang pinaka-principal objective kung bakit ipinipilit ang impeachment as a tool to eliminate and remove Sara Duterte not only as Vice President but as a strong contender to become a formidable presidential candidate in 2028 national elections. So, kung ang realignment ng mga senador ay umabot po ng 13 or mahigit, napapalitan ang majority block. Magiging minority sila at magkaroon po ng level of opposition si Marcos at sila Romualdez sa loob ng Senado. Hindi nangyari dahil natakot si Marcos na mangyari yan. At ang panghuli na punto, maliban sa manipulasyon at ang pag-i-expose na ito ay maniobra at desperadong hakbang nila Marcos at Romualdez to cover up the criminal trails involving them as mastermind and chief operators na nagpalunsad ng malawakan, sistematiko at organisadong pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, not just in terms of the ghost projects, sa mga flood control projects, but in almost all of corruption na sila ang nagpalaganap. Kailangan nilang i-maintain na ang Senado ay sunod-sunuran ang mayoriya sa kapritsyo ng Malacanang upang mapagtakpan si Marcos at si Romualdez. Yan! At syempre, nakasalang po ang agenda dyan. Matapos na idiniklara ng insufficient in substance ang kunwa-kunwarian at ginimik nila na impeachment complaints laban kay Marcos Jr. para lamang mateknikal at hindi makapasok at hindi umusad ang totoo at seryoso at mabigat na impeachment complaints na dapat ay isinampasa na nila Governor Chavit Singson, dating Congressman Jing Paras at dating Congressman Mike Defensor and Attorney Topacio, hindi nakapasok dahil naunahan, technical at ultimately idiniklara ding insufficient in substance